ang ibinigay sa atin ng Diyos, mga kasuking. Isang napakagandang araw muli ang ibinigay sa atin ng Diyos, mga kasuking. Dahil sa araw pong ito, muli, part of our month-long celebration na ating 13th anniversary ay may segment po tayo dito sa Soaking na interview with all the pastors, workers, and leaders. At ito po sa pangalawang linggo ng ating celebration ay may mga bagong interviewin po tayo at kakausapin para lalo po natin silang makilala bilang mga anak at manggagawa ng City of God family. But before that, I want to invite you in a moment of prayer and let us submit to God right at this moment. Our dearest Father, we thank you, Lord God, sa katapatan mo sa City of God family at sa lahat ng mga tinawag mo para maglingkod at maging bahagi ng iyong paghahari in our season, in our generation. Thank you, Lord God, dahil sa araw na ito ay pinagpala kami na ang iyong mga anak ay aming makausap at up close and personal ay marinig po namin from their lips how truly the God who saved them and blessed them, bring them, Lord God, higher and rising in their service to your name. Salamat po. This morning, pagpalain mo lahat ng nanonood. Masalinan sila, O Diyos, ng bagong pag-asa, kalakasan, at liwanag sa kanilang paglalakbay bilang nananampalataya po sa iyo. Thank you, Lord. We love you, we enthrone you, and we bless you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Thank you, Lord. Mga kasuking, ako po ay excited na makasama kayo at ipakilala ang atin pong mga napakasisipag at talaga pong masasabi kong pure na mga anak sa pananampalataya dahil they are homegrown at dito na lumaki, nag-aral, nagkaasawa. Yung isa ay by faith. In Jesus' name. Ayan. At kilala nyo na rin naman po sila dahil sila ay tumutugtog dito sa akin sa Soaking in the Word at nakikita rin po natin sila sa ating po mga praise and worship. Okay? At ipapakita na sila ng camera ng sabay-sabay but I will introduce them one by one doon sa abot ng alam ko lang na pagpapakilala. Praise God. Narito na mga kasoking ang atin po mga minamahal na mga manggagawa at mga anak. Si Kuya Warren, si Kuya Junjun, at si Kuya Ronron. Praise the Lord. Yeah. Good morning po sa lahat po ng viewers. Ayan, good morning sa inyo mga anak. Ako ay sobrang natutuwa sa Diyos na makaharap ko kayo at ng ating mga kasoking na talaga namang sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pinag-uusapan dito araw-araw ay nagbigay na sa atin ng pananabik na makilala ba natin ang bawat isa at marinig mula sa inyong mga labi kung papaano kayo pinagpala at tinawag ng Diyos sa ministry. By the way, simulan ko doon sa sa bata-bata doon sa wala pang asawa, ayan. Thank you, Lord. Si Kuya Ronron po, Policarpio, ay isa pong guro. Ayan. At siya po mula pagkabata ay talagang ipinanganak na ho talaga na kasama natin at lumaki. At alam kong palaki pa ng palaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos na kasama natin hanggang po ngayon. Of course, si Kuya Junjun naman po siya po ay isang inhenyero at seafarer at the same time ay isang family man ng kanyang asawa at
anak, si Ate Eljoy, ang kanya pong may bahay, at si Sky, yan ang kanyang napaka-cutie pie na baby na anak. Isa ring negosyante. Ayan, thank you Lord. Of course, ang ating pong Kuya Warren, ayan, ang medyo panganay sa kanila. Isa rin pong family man, negosyante, empleyado, at ama ng kanyang napaka-anointed na mga anak, mga musician din eh. No? Si Genesis at si Zion, ayan. At ang kanya pong may bahay ay yung song leader kahapon. Ayan, nung Sunday, nung last Sunday, na talaga pong sobra yung anointing na bumaba sa ating roaring second week celebration ng atin pong anniversary. Ayan, praise God. Gusto ko lang marinig, isa-isa sa kanila, ano ang nung unang Sunday, ayan, kasi po lahat po sila yung mga musician, by the way. At alam niyo naman po, no, sila lahat ay inanoint ni Lord para sumamba at magbigay ng kanilang pagsisilbi according to the talent that the Lord have deposited in them. Ayan, mga anak, itong ating anniversary kasi ay parang naiiba sa mga nagdaang anibersaryo, no? At kumbaga, ngayon lang tayo isang buwan, no? At linggo-linggo ay anniversary, ano? Matanong ko lang kayo, nung unang Sunday, ano ba ang inyong naramdaman at nakita na sa tingin nyo ay parang kakaibang ginawa ng Panginoon? Magsimula na tayo sa ating Kuya Warren. Yun po. Ang akin lang pong naging observation dun sa move ng Holy Spirit nung Sunday. Although sabihin natin na hindi siya kagaya nung mga dating anniversary na nasa labas tayo dahil maramihan, nasa plaza or sa auditorium. Ngayon ay nandito lang tayo sa loob ng church, pero masasabi ko na yung move ng Holy Spirit sa first Sunday ng ating anniversary ay talagang masasabi kong level up ang level up yung move yung galaw ng kapangyarihan po ng banal na espiritu Dahil basta iba po mahirap ipaliwanag through words, pero talagang masasabi ko na iba yung touch, iba yung po ngayon move. Salamat kayo Warren sa observation. Kuya Junjun, anong masasabi mo? Actually, hindi ko mabilang kung ilang anniversary yung wala po ako dito. Ay, ikaw nga. Before, since nung huli kong tugtog, hindi ko tanda. Kailan ba yun nandito ako? Matagal na. Matagal na. Pero isa lang masasabi ko, ibang-iba po yung ano natin ngayon, yung itong simula ng anniversary natin, yung unang Sunday pa lang, yung rising. Alam niyo yung ramdam niyo na sa practicean pa lang po, parang parang anniversary na Yung pinag-uusapan namin. Nagpa-practice pa lang kami, pero anniversary na. Kumbaga, expectation versus reality, halos the same. Unlike sa bibili ka sa Lazada, iba yung expectation mo, iba yung reality, di ba? Parang Jollibee, ang ganda sa picture, sa actual, iba. Di ba? Tapos, ito, kung ano yung naging matindihang praktisa namin, mga dibdibang praktisa namin, more pa, much more pa yung binigay ng Holy Spirit. Kumbaga, doon pa lang sa praktisa namin, alam na namin na, wow, this is it. Na ito na siya. Kumbaga, ito na halos yung bigay namin. Pero yung mismong Sunday, ng first Sunday, ng mismong praise and worship pa lang, mas grabe pala ang ginawa ni God. Ang nakakatawa pa dyan, kasi minsan may mga isama ko na rin sa technical kasi nagka-problema sa technical night before, nung araw na yon na nagka-problema kami sa media. Pero grace pa rin ni God Pagdating na mismong Sunday, perfect. Wow, grabe. Kumbaga, nagwo-worry na nga kami, makasama ko sa mga media. Shoutout sa kay Ate Bonic, sa kay Jobins na hindi na natutulog para lang matapos siya. Tapos, at the same time, kasi collaboration din po siya
sa music, katulad po yung sa intro natin na ginawa. Yun, oo. Kasi Nabangis yun. inano natin, pinagsama natin yung simultaneous na yung cue nila na gagawin ng technical at yung cue ng music na gagawin. Sinamahan pa namin na dapat synchronize, na binigyan namin siya ng trabaho, meron siyang click na pinapakinggan, na susundan, na hanggang sa glory to God talaga. Na, Yung kinalabsan yun ang... na nakakuha ng ganun lang. Tapos, parang isang beses lang natin pinasadahan yun, di ba? Isang beses lang namin pinasadahan. Wow, Kinabukasan, ganun. Panalo. Oo nga naman. Alam niyo mga kasuking, maaring nakikita niyo lang, ayan, isang padaan lang ng mga tugtugan at worship and praise. Pero bago ho yun mabuo, talagang pinag-aaralan, pinapractice at talagang hinahanapan ng napakagandang mga piyesa para lumabas ang isang pagsamba na God-glorifying, God-centered worship. Salamat sa observation na yan, Kuya Junjun, dahil lalong nalilinawan itong ating mga tagapakinig. Kami, ang alam lang namin, pumalakpak, tumalon. Eh, siyempre, behind that jumping and shouting and singing are anointed and blessed musicians na gumagabay po sa atin. At ang tatanungin ko naman po ngayon, ito pong anak na ito, talagang kahit saan isalampak, ay iba ho ang talagang, diyan ka sa drummers. Pagka lang tayo nagkakaroon ng shortage sa drummer, sa bahista, gitara, at keyboard. Ayan, Ron Ronak, ano ang masasabi mo sa anniversary nating ito? Ayan, so good morning po Dad, good morning po Kuya Warren, Kuya June, sa lahat po ng viewers. So yun, sa akin pong personal observation, talagang itong ating pong anniversary ay mahirap i-describe Grabe yung pagkilos po ng Diyos. Yan nga po, unang-una sa personal ko po, ako po naman ay hindi talaga drummer. Isang malaking challenge po, isang malaking challenge sa akin paano ko... sa batang yan Isang malaking challenge po paano ko fifillin yung mga hinihingi ng kanta, which is hindi naman yun talaga yung inalakihan ko. Pero sabi nga po, Diyos talaga ang kumikilos. Yung mga bagay na seems impossible, paano ko gagawin yun? At the same time, nakamonitor po ako sa metronome, which is, hindi ko rin po naman talaga nakasanayan yun. Yung may sinasabayan kang beat, nakafocus ka dun sa kabuuan ng kanta, tapos nakaantabay ka sa cue. Kumbaga, multitasking po ang nangyayari. Pero sabi nga po ni Kuya Joe, sabi ng Kuya Warren, everything went smooth. Yung tapos sa akin naman po observation, yung kalakasan, yung kakaibang yung sabi nga po ibang level of anointing, ibang klase ng strength dahil ako po physically before pa po tayo sa anniversary Sunday, Saturday, naunang week po talagang halos ma-over fatigue dahil sa module Ayun, bilang guro. Bilang teacher po, kami po yung hands-on sa paglalagay ng mga modules, kami po yung nagpiprint, kami po nag-aasikaso, to the point na talagang totally drained. Pero during the time ng Friday, Saturday, practicean, yung parang kahit sobrang pagod mo, masaya ka, parang refresh ka. Tapos, yun nga po, unexpected. Sabi nga ni Kuya Jun, ito yung expectation mo, akala mo okay na. Pero nung mismong Sunday, mas greater pa, mas matindi pa yung nangyari. So, hindi mo rin na-expect grabe talaga yung pagsama ng Diyos itong ating anniversary pong ito. Yan po. Nga naman, wow. Totoo po naman na talagang tayong lahat dapat ay, kumbaga, jack of all trades no? At kung saan tayo pwede, basta paglilingkod kay Lord ay, sige, pwede ako dyan. Kaya, si Kuya Ron po ay talaga pong pinahiran ng Diyos. Siya naman nagsasabi, hindi naman siya sanay sa ganito. Pero pagka pala hinakbangan mo, ay ang Diyos na ang nagsusustain nung nung kakulangan sa atin. Oo. At doon lalo tayo parang nagiging, nasabi natin, Lord, ikaw ito hindi ako ito. Ikaw na talaga yung kumilos dito sa gawain ito. Ayan. So, tingnan po natin yung rising. Ayan. Kasi lahat po naman talaga ay nagsimula sa zero. Ayan. Even I myself, I started zero.
nung ako ay magsimulang magpastor, ay 2 verse lang ang alam ko. Pero as I go along the way and serving the Lord, ay natututo at nag increase yung grasya ng Diyos. Hindi ka naman talagang marunong agad, Kuya Kuya Warren, no? Ano ba yung unang hinawakan mong instrumento? Nung ba ikaw ay mapapasok? Nung kasi mo simulaan pa sa ministry, way back, way. Hindi ka lang ang kailan yun. Year kopong-kopong. Ayan, paano ka ba nagsimula sa ministry na? As far as I can remember, hindi naman po talaga ako musician eh. Na-involve ako sa ministry. Ang una kong ginampanan ay taga-kamay. Yung Kasama ko si Pastor July. Pastor July, shoutout kay Pastor July. haba pa ng korbata mo. Haba, halos hanggang tuhod. So, yun po talaga yung aking involvement sa ministry. Siyempre po, since na bago pa lang din talagang mananampalataya, isang privilege din yung na-involve agad sa ministry kahit yung simpleng taga-kamay lang ng mga napasok sa church yun. Para bang ganun you po. feel you belong. Opo, yun. Kumbaga. At doon po naman sa area ng pagiging musician, nag-commit po ako sa ministry, sa music. As in, wala talaga. Walang alam. So, basta, ko lang, kasi po, music lover talaga ako. Mahilig akong makinig. Oo. Talagang yun talaga yung buhay ko. Maghapon, nakikinig ako sa radyo. So, Sa cassette. Opo, tsaka yung mga FM. Yung FM radio, yan. Yun po talaga ang hilig Nung panahon ko. ba may cassette pa lang Cassette nun o tape CD po. na? Cassette tape. Cassette tape. Para. Cassette tape. Nabubo ko tuloy. Hindi alam na iba kung ano yung cassette. Hindi alam kung ano yung cassette. Research na lang. Hindi na nga alam ng iba ngayon, ng mga millennials Bata ngayon. ngayon. Wala na Hindi po. na alam Hindi yung na nila cassette, inabot yung nire-rewind ng lapis. Oo, yan, yung iniikot na gano'n. So, yun po. Basta't ako po yung nag-commit. Sabi ko, mag-aaral na lang ako sa loob ng church ng ano. Pero, kasi po, kinalakihan ko, meron po kasing gitara sa bahay. So, wala lang akong naging means na para mapag-aralan talaga yung gitara. Pero nung elementary days ko, may heart na ako sa paggigitara. Gusto ko na siyang matutunan. So nga lang talagang hindi nag-materialize. Oo. So by high school. By high school na ako na simula, aral-aral. Yun, mga kaklase, mga marunong, nagpapaturo ako. So yun, to make the story short, nag-commit po ako sa ministry sa music na wala talagang alam. At by God's grace, ay unti-unti Umaangat yung, natuto po tayo. Yung knowledge. Ayan. Kumbaga, pag nakita nyo gumitara na ang Kuya Warren ay kumbaga umaalingaw-ngaw din, nagro-roar din. Ayan. At isa din siyang keyboardist, no? At pumapalo din siya ng drums, hinahampas. Kumbaga, ito pong mga anak na ito ay kahit kumbaga pinagpala na kahit maski papaano ay nagagampanan nila yung iba't ibang tungkulin pagdating po sa mga musical instruments. Ayan, mapunta po tayo bago tayo magtanong ng mga personal nilang buhay mamaya. Kay Kuya Junjun, no? Paano ka ba nagsimula? Ikaw napakamunting atay ka pa rin nun eh. Paano ba nagsimula ang lahat sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Hindi ko rin alam eh. Kasi sa totoo lang, wala po talaga sa plano ko na pumunta sa music. Kasi nag-enjoy ako noon, nasa dance ministry po Oy, kasi dance ako ka nga pala. Tamburin ba? Bata pa lang ako, tamburin na. Tamburinis. na po ako. Oo. Tapos, Kala ko nga nasama noon, involved eh. sa drums. Tapos, yun. So, nag-ask lang sina Kuya Warren. So, mag-involve sa music. Wala akong totally idea. Zero idea ako sa music. Walang alam ng mga key o mga... Wala po. ganyan. May gitara sa bahay, pero si Papa lang yung nagigitara. Ako, curious lang ako. So, parang nagtipa-tipa lang. Pero hindi pa rin talaga totally ako marunong.
Hanggang sa, so nag-start ako mag-aral kay Kuya Wari, siya nag-train sa akin sa Praise keyboard. God. Mm-mm. Tapos sabi ko, yan, medyo interesting. Aha. Pero hindi ganun kadali. Kasi, yun nga, wala kang knowledge, wala kang background. So, hindi ganun kadali. Kumbaga, marami yung gaano katagal ba ako nag-training noon. Siguro, Ako nakatugtog. Guro, ano lang? 6 months lang. Matagal din po eh, matagal po. Tapos yung kinakabahan pa ako na, nung natuto na ako ng konting mga kanta, papatugtugin niya ako, kinakabahan pa rin ako. Ang haba nung span ng time na hindi ako confident pa na tumugtog sa sarili ko. Hanggang sa naisip ko sa sarili ko, wala namang mangyayari sa akin kung ganito ako palagi. Inano ko. Kumbaga nagpursige ako na mag-self-study din. Na kumbaga ano ko naman yung sarili ko, itulungan ko sarili ko na matuto. Oo, yeah. Na Right. i-build up ko pa kung ano yung hindi ko alam. Mm-mm. Tapos hanggang sa maswerte nga yung mga panahon ngayon kasi Google mo lang o YouTube mo Ayun, lang. oo, Madali na tama. matututunan. Tama yun, tama. Nung panahon noon, nako. Talagang sariling tape sikap. pa. Oo. Wala kang tape. Manghihiram ka pa ng tape. Tapos play mo pa. Pag play mo, hanapin mo pa kung saan yung yung music na pag-aaralan mo. Ayun. Tapos pag play mo pa, nakain, nasira pa yung tape. So marami. Tapos wala rin naman kami sariling gamit na pupunta pa kami sa church noon. Sa church noon, ang mga gamit itinatago pa sa storage room. Nasisikan pa doon. Oo nga. Kukunin mo pa Patong-patong yun, ano? Babaklasin mo pa Oo, lahat. ano, storage. Maliit lang yung storage pero kasya lahat ng instrumento. Tindi nga pala. Every Sunday, ganun. So, kumbaga, ang time mo mag-aral is hindi Sabado o sometimes Sabado, but within the week, meron kang time mag-aral kasi nag-aaral din ako, napasok sa school. Kaso pag pupunta ka naman sa church, maghahalongkat ka pa doon. Baklas tatanggalin pa yung mga drum set, yung mga gitara, para lang makakuha mo yung keyboard. Oo, Para lang mag-aral ka sa sarili. Kaya, kumbaga, doon ko nakita na medyo matyaga din pala ako ng panahon na yun. Oo nga naman. Kumbaga, ito yung naging resulta. Na hanggang sa ang bilis ng naging naging learning kasi nga meron ng internet, meron ng Google, meron ng parang nasa internet na lahat eh. Kumbaga ikaw na lang yung mag sa sarili mo para matuto. Kasi nandiyan na lahat. Oo. Plus, may mga trainer kang naandyan lang sa tabi-tabi. Marami kang pwede mapagtanungan. Kumbaga pag may heart ka talaga, hindi mo masasabing maiiwan ka eh. Ano? Sadya. Pag may heart ka sa ministry, no. Kahit sarili mo ay ikaw magtutulak sa sarili mo para mag-rise up ka, mag-increase yung iyong knowledge tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa mga idea na yan at naririnig nating kaalam at karunungan kung paano sila nagsimula sa ministry. And of course, ngayon naman ay pakinggan natin kasi binatang-binata pa ho itong ating anak na ito, si Kuya Ronron. At talaga hong marami hong nagpe-pray dyan. Kaso nga lang, hindi pa sinasabi ni Lord sa kanya kung sino talaga. Pihigan natin. Pero alam ko naka-preserve yun the best sa kanyang mga minamahal na anak. Okay, Ronak, paano ka ba na-involved sa ministry nung ikaw ay batang-bata pa noon na talagang pag nagpatotoo ay buhay na buhay na buhay na buhay ang Lord. Naging trademark ko na yun hanggang sa panahon ngayon po yun. So, good morning po ulit. As far as I can remember, sa totoo lang po, ito pong mga nandito sa harapan natin, si Kuya Warren, si Kuya Junjun, dumaan po talaga ako under their training. Yan. Grabe na. Opo. Generation na yan. Opo. Opo. At yun. Hindi Opo, dumaan ako sa kanilang iba't ibang training. At the same time, yun, sabi nga po ni Kuya Jun, danas ko din po yun. Babaklas ka sa storage room, tatanggalin mo yung drum set, tatanggalin mo yung bass amp. Mga roto. Oh, yeah. para mo lang makuha yung para lang makuha yung keyboard. Tapos at that time po ay still undecided siguro until 2
2 years siguro, undecided ano ba talagang instrument ang hahawakan ko. Kasi kung ano po yung makita kong open, hinahawakan ko. Hanggang sa dumadating po na sinasabay ako ng Kuya Warren, ano bang gusto mo talaga? Yan. Tapos, nag-stick po ko sa keyboard sa'yo muna, di ba? Yan, tinuro. Opo, keyboard muna po talaga. Dot. Tapos nakalimutan din. Tapos, Pero tumugtog ka ng keyboard during that time sa praise and worship, hindi? hindi pa rin po Kasi ang dad. nakita ko sa'yo, Opo. bass na kagad, tama Opo, ba? pero before po ako dumaan sa bass guitar, Keyboard ka pala? Apo, muna po, keyboard tapos gitara, which is hindi pa rin ako dun talaga parang satisfied. And then, yun nga po, walang bayista during that time, hanggang sa dumating sa punto na kapag tumutugtog na experience ko nalalaglag ako sa stage kasi kalikutan, bata, nalaglag sa stage during that time na natugtog, ayun. And, saan pa ba? Yun, sabi nga po yung maganda pa rin po talaga na sabi po ninyo kanina, kapag may heart, kapag ka talagang desidido ka na magpagamit sa Diyos, yan, dadaan ka talaga sa hardships. Kailangan mo na, kung talagang mahal mo yung ginagawa mo, talagang paninindigan mo po. Ano ba? At the same time, mas maganda po talaga na dumaan talaga sa mga family altar kasi doon po matitrain ang sarili, di ba Kuya Jun? Yan. Oh, yung tipong isasama ka sa mga bukid-bukid, sa mga prayer meeting, ayun. Kumbaga, step Tayo nun, mga crusade pa yan. crusade yan. Oo. Yun. Tapos, ang nakaka-bless nga po talaga iba pa rin yung may sinasabi, mayroon kang hinihinga ng idea bukod sa, kasi sa panahon po ngayon, sabi nga ni Kuya Jun, napakadali. Kumbaga, yung bagay na madali mong nakuha, hindi mo siya ma-appreciate. Pero kapag pinaghirapan mo siya, yung talagang pinagpuyatan mo, pinag-pray mo na matutunan kasi talagang mahirap po. Kapag pinag-igihan mo siya, nag-pray ka na sa magdamag, talagang kahit kinabukasan ng tugtog, aaralin mo pa sa madaling araw kasi decided kang maibigay sa Diyos yung the best. Talagang nire-reward po ng Diyos po yung bagay na yun po. And until now po, ang akin pong personal decision, matuto pa rin po na matuto kasi kapag ikinumpara po namin yung sarili po namin, kung tutuusin, sa ibang musikero, walang-wala po kami. Pero may, Humble ba naman mga bata? yun po yung for the glory of God. Oo nga naman. Ayun, so, totoo po yun eh. Kumbaga, parang sa akin ding buhay, pag titingnan ko, parang ang dami ko pang dapat gawin, sa pagka-pastor, sa pangangaral, sa pag-preach. Kumbaga, pag nasatisfy ka dun sa konting alam, parang may narinig akong musician na nagsabi, halimbawa, kahit gitara lang, kahit buong buhay mo, hindi mo kayang matutunan yung lahat ng mga sekreto sa gitara. Tama po. Totoo po yun. Tama ba yun? Totoo po. Oo. Ano bang meron sa isang musical instrument na bakit marami siyang pwedeng ibuga at marami siyang pwedeng maibigay na tunog? At paano ito natutuklasan, Kuya Warren? Siyempre, may pinagmulan lahat yan eh. Hindi naman agad yan ay, halimbawa, keyboard, marunong ka na kaagad. Kasi may pinagmulan yan at may sikreto yan. Paano nakukuha yung mga sikreto ng pagtugtog at pagtuklas pa ng mga bagong tunog sa mga musical instrument, Kuya Warren? Ayan. Siguro po, ang isang bagay na kasi gusto ko po siyang tingnan natin sa physical at saka sa spiritual. Sa physical muna tayo. Kasi sa physical, napakaraming lesson, napakaraming mga techniques, at yun ay makukuha natin. Marami ding mga great musician, na nitong nakaraan nga lang, merong isang great musician na namatay, gitarista siya. Talagang umukit din siya ng pangalan pagdating sa paggigitara. Hindi siya Christian, kundi secular musician siya. At masasabi ko na pagdating sa mga technique, yun, i-search ninyo sa internet, napakarami. Hindi kayang yun nga, Kulang ang buong buhay. kulang ang buhay para matutunan mo lahat yun. Kasi bawat genre ng music, may mga kanya-kanyang technique, jazz. Hindi po pwedeng ang jazz, yung technique sa jazz ay i-apply mo sa ibang music. Oo nga. Yung rock naman hindi po pwedeng i-apply naman sa iba. Although mapwerang yung tinatawag na fusion,
So, fusion, ibig sabihin, pinagko-combine yung magkaibang element. Bawa, jazz at saka rock, fusion. So, pwede yun. Pero kung sa standards natin titingnan, iba si jazz, iba si rock, iba si... Kaya, Oo nga. bago mo matutunan yung Isang genre pa isang lang. genre, Oh my Lord. malaking panahon ang iyong gugugulin. Oo nga. So, yung iba nag-aaral, 4 years na Conservatory of Music, nagfo-focus lang sa isang Isang ano lang. genre Tutok lang. lang po doon. May ganon talaga buong buhay niya. Isang genre lang na Opo. yun. Tutok Kasi lang po ang po learning talaga po ay non-stop. Ayo. Lifetime po ang learning. May mga bigla kasing nadidiscover na bagong, uy, kahit ang genre mo, for example, nag-aaral ka Latin music. Aha. Tapos, ito na yung Latin music, dire-diretso. Tapos parang may bigla ka lang natugtog na kakaiba. So, bagong discover na Bagong naman yun. additional Na bumabagay dun sa ano. Bagay doon sa- Oo. Katulad ngayon, yung mga Nigerian songs. Oh, yun. Iba din ang... ano bang tawag sa kanilang mga tugtog? Para mga ethnic ba o... Ethnic. parang ganon. Iba ang dating nila eh. Iba rin pag mga Indian songs. Iba rin po. Iba din, ano? Hindi naman sila masasabing jazz katulad natin na ano. Iba ang dating nila. Diyan, wag pa sa work. Music. By culture na eh. By culture Ay, na yung... culture na ang pinag-uus. Cultural Iba din sa music. Chinese, mga Chinese, ano? Opo. Japanese, no? Oo. Kahit po, ako po, the more na medyo exposed din po ako sa iba-ibang mga Oo, dahil ikaw ay seafarer. seafarer po. At ang hawak mo sa barko ay sa production din po. production din, So, oo. hawak ko yung mga musicians, iba't ibang klase ng musicians. Oo. Isang malaking barko, isa pong luxury ship ang sinasakyan po ng ating Kuya Junjun. Ilan ang kasyang pasahero at crew? Crew pa lang, ilan kayo nak doon? Ang crew po doon is about 1,500. Ang dami. Crew pa lang, oh, yan. Napakarami, ano? Oo. Tapos ang passenger is about 3,600. Ay, Approximately, grabe. more or less. Tindi, no? 3,600. Bangis, oo. So part of ang trabaho ko po doon is sa entertainment, part ng entertainment sa production po, sa technical side. So exposed ako sa iba't ibang mga musicians, iba't ibang singers, at iba-ibang genre na tinutugtog nila. May hawak din kaming orchestra na tumutugtog din ng iba't ibang klaseng genre. So, ang nakita ko doon is, halimbawa, ang mga Latino, iba yung the way silang tumugtog, Oo. iba yung the way silang kumanta, iba yung way nila yung paano nila inaaral yung isang kanta. So na-expose din ako sa mga European. Iba din yung gamit nilang mga na instrumento. Iba rin yung way nila ng genre, iba din yung way nila ng tugtog. So, kumbaga, doon pa lang sa sarili nilang genre, marami na silang kailangang aralin. What more tayo na hindi pa natin alam kung ano yung inaaral nila. Ay, oo nga, ano. So, oo. Tama yun. Tama. Kumbaga, dito nga ako mas na-expose sa Grabe. ibang mga genre. Dito ako mas nagmukhang, wala pa pala akong alam. Tapos Tinatanong, marang nagtatanong sila, ano daw ba yung genre? genre. Genre po. Oo. Genre. Ano ba sa Tagalog ang genre? Parang spelling ng Opo, dictionary ay classification genre po. eh. Genre, Opo, no? genre. Genre lang ang, Opo. ang pronunciation. Genre. Opo. Oo. So, it's a type of music kung ano yung type ng music na, yun, genre. Kung ano yung genre, type ng music. So, yun nga po. Tapos, most of mga musician ko naman is jazz. Aha. So, doon naman, lalo po akong mas nahilo na Sa kasi jazz. yung mga jazz Mahirap. music, Mahirap yan. yun. mahirap pala Mga siya. jazz? Napakarami pala niyang aralin. Tapos pa, Masana- yung kung yun ngang mga nag-aral na ng mga conservatory na 4 years is nag-aaral pa rin ng panibagong jazz style kasi hindi naman lahat tinuturo sa school yung learning kung ano yung mga lesson doon, pero kasi may mga lumalabas na mga bagong jazz style na kahit sila mismo naaral na, inaaral pa rin. Kasi ako nagtatanong-tanong lang din ako. Na ako hirap na hirap umadapt kasi sila at least na sila exposed na sa ganitong genre. Ako wala pa. Kumbaga iba yung genre na ginagamit natin dito. Although tayo is multi-genre. Kahit umapasok kasi tayo dyan. Kasi
matanong ko si Kuya Ron, kasi ang hinahawakan niya drums, minsan bass, tapos minsan gitara, minsan ay keyboard. Ay pag pinag-usapan ang genre, ay sa instrument pa lang, iba, yung ibuhos mo ang iyong oras sa isang instrumento, kulang pa rin ang lifetime mo para malaman mo lahat yun. Ay, What more? What more? Itong ating isang kuyang ito ay iba-iba. Paano mo na gagawa lahat yun, Kuya Ron? At iba't ibang genre kasi nga tayo, minsan disco, minsan bagal, minsan blues, ganyan. Paano na-a-adapt ng iyong talento itong ganitong bagay? Ayan, kung ako po talaga masasagot ko ng para ewan ko, paano ko ba talaga, pero, paano ba, Hindi ma-explain na. Hindi ko rin alam eh. Pero ano po, yun nga, bukod sa talagang nahingi po ng guidance sa Diyos, ang akin pong may bibigay din na tip ay iba pa rin po yung may pinakikinggan kang boses, may leader kang pinakikinggan. Kasi kahit gaano ka kagaling, kuwari po si Manny Pacquiao, Sir Manny Pacquiao, Ganda nun. kahit gaano po siya kagaling na boksingero, iba pa rin yung may nagko-coach sa'yo eh. Iba pa rin yung merong kang sinusunod na leader. Yan po. Yan, ako mismo trainer po ko ng mga players. Ay, may share ko lang din po. The cost of winning of my players, of my students, hindi naman po sa binibigyan, pero ang binibigyan ko po ng highlight sa kanila ay dapat hindi ka lang nagre-rely sa sarili mo, nagpe-pray ka din, at the same time ikaw ay nakikinig din sa voice ng iyong coach. So, dito po sa case po natin, yun nga po ang sagot ko doon, hindi ko rin alam kung paano ko nagagawa, pero sabi ko nga po una, humihingi po ko ng guidance, tapos with the guide of our mentors. Sila po sa totoo lang po, sa kanila rin po ako nakuha ng idea, nakuha ng bukod sa research. Tapos yung kailangan mong aralin talaga kasi kung hindi mo maibibigay yung the best para sa Diyos, kumbaga para sa akin po, ginagawa mo na din lang naman yung instrumento, ginagamit mo din nila naman yung instrumento, ginagawa mo na din lang naman yun, ibigay mo na yung the best. Ayun po, yun po yung para sa akin po. Kung kakayanan din lang naman ng capacity mo, why not give God the best glory He deserves? Ayun po. Isang example ko lang po doon para sa sinabi niya. Katulad po niyan, nagda-drums po siya. Oo. Ako hindi pa ako drummer. Pero sasabihan ko po siya na, Ron, ganito ipalo mo. Ibig sabihin, hindi ka drummer, pero mayroon kang naririnig sa iyong widong kaalaman na ito ang mas magandang palo. Parang gano'n. Parang ganun. Pero hindi ka drummer, pinakikinggan ka ni drummer. Iyon ang maganda sa team, Ayun na po. yung respetuhan sa isa't isa na alam mong may alam siya na makakatulong sa'yo para sa iyong pag-unlad. Hindi porket marunong ka mag-keyboard, hindi ka na makikinig sa ibang hindi marunong mag-keyboard. Hindi po ganun. So parang Kuya Warren, yung sinasabi nila, kumbaga mahalaga pala yung marunong ka talagang mag-observe sa kakayanan ng iba. Opo, totoo po yun. Oo. Kasi, yan, kagaya nga po, sila na rin naman po nagsasabi na ako ang nag-train sa kanila. Pero most of the time din, nakikinig din ako sa mga idea nila. Oo nga naman. No? Kasi, alam ko, naniniwala ako na merong ding inilalagay ang Diyos sa kanila eh. Amen. Oo, tama. Na idea na minsan may mga pagkakataon na meron silang naririnig sa tugtog na hindi ko naririnig. Tama. Oo. Kaya pag sinabi nila yon, oo nga no. Pagka tumugtog na lahat, oo nga no, maganda nga yun no. Kaya walang kumbaga walang one-man team eh. Yun. Oo, Walang one-man tama team eh. po. Kailangan matuto tayong makinig sa idea ng bawat isa. Yun din po yung nagustuhan ko sa team natin dito. Kasi kahit sino ka o nasa team ka, meron kang idea, sige, try natin. Oo. Kasi, tama yun. Kasi, karamihan sa mga musician kasi, may mga naririnig ako na parang pag hindi nagabayan ay parang nayabang, parang gano'n, na parang ayaw maturuan. Mayroon mo talagang, makinig. may mga gano'n talagang, no? Ako po, exposed po ko sa iba-ibang musikero. Oo. Ganun sila. Sasabihin ng isang leader nila, ganito ang gawin mo. Hindi. Mas gusto ko itong gawin Ayun, ganito. oo. Nakapako po sila sa kung ano lang yung talaga natutunan nila. Hindi sila open. Kung bakit ako makikinig sa'yo, hindi ka naman keyboardist. Ayun. Ayun. Kaya napakahalaga sa isang team na
talagang you respect each other Tama po yun. and you understand that you don't have all the knowledge Yes po. and your team can contribute more knowledge na maaaring sinabi sa kanila ng Holy Spirit. Parang pagka-pastor din pala yan. Kasi nga, talagang katulad ko, ang talagang alam ko lang ay sa management at sa pagpangangaral at it's more on leadership. And I normally, sa pagmi-meeting namin mga pastor, I always ask of their opinion, plano, at kakayanan. Kaya lalong yung ministry ay talagang rising. Ayan. Dahil kino-consider ko po, pag nagmi-meeting po kami, ay humihingi ako na ano bang masasabi nyo dito sa ganitong area, sa ganitong case. At natututo po kaya sa pag-angat. Kaya pala nakikita ko na ang anointing ngayon ay iba yung galaw. At kahit yung mga, katulad nga nung Sunday, nung tumayo itong bago natin, nung ko lang naman nakitang nagsunlid itong si AJ, oo. Abay, grabe talagang basag ang mukha ng kaaway, ano. Oh, talagang pati paso. Pati maso. Ibang klase. Ibang klase itong mga young gen natin na alam kong gagawa ng kasaysayan sa aklat ng buhay na ibinigay niya sa City of God family. Ayan. At kasi papasok tayo sa roaring at training. Ayan. At sa inyo man, ay kumbaga kulang ang buhay para lang sa isang genre. Para lang sa isang instrument, musical instrument. Kulang ang buhay mo para matuklasan mong lahat yung dunong at mga tunog na pwedeng ibuga ng isang musical instrument. Ngayon na tayo ay nagro-roar. Ano pa sa nakikita niyong pwedeng ibigay at ipakita ng ating pagsamba ng praise and worship sa mga darating na araw, Kuya Warren? For God's glory po kasi, very visible naman po yung gift ng Diyos sa ating ministry, which is worship. So, nandun po talaga yung biyaya at habag ng Panginoon Diyos na kahit na hindi naman tayo talaga ganun kalawak ang nalalaman. Pag sarili natin tatanungin, Opo. parang walang-wala pa rin. Oo, wala. Kulang talaga ang lifetime para aralin ang mga dapat aralin. Pero, yung biyaya ng Panginoon Diyos ay napakayaman at nireregaluhan niya tayo nung mga bagay na makakapagbigay din ng glory sa kanyang pangalan. Kaya ayun po, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung physical and spiritual, yan, dito ko po may paliwanag yung pagdating sa spiritual. Talagang, kasi wala namang talagang ibang panggagalingan ng dunong kundi ang Panginoon Diyos eh. Amen. Oo. Kulang na nga ang buhay mo para pag-aralan mo lahat. Pero pag ang Diyos ang nanguna sa iyo, binigyan ka ng dunong, kahit na hindi naman ganun kalawak ang nalalaman mo, pero pagka nagsimula ka ng magtumugtog, natatouch ang buhay ng mga tao. Tama. Hindi naman sa pagalingan ng scale yan, paingayan ng gitara, hindi naman sa ganun yan eh. Hindi naman sa padamihan ng pukpok ng drums. Naalala ko dati talagang kanya-kanyang pasikatan sa bawat instrument, no? Gatmari, ito ang nagro-roar, itong kanyang hawak. Pero hindi pala yun dun sa ganun eh. Opo. It is the spirit inside, parang ganun. Opo. Kasi kung ang magiging attitude ng puso natin bilang isang musician ay alam ko na lahat, ay hindi nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Tama, alam mo na eh. Alam mo na lahat eh. Ano may ituro? Ano pang sense? Right. Parang naalala ko lang po yung story sa Bible na si Elijah, yung na-meet niya yung babaeng balo na yung tungkol dun sa langis. Sabi ni Elijah, sabi nung babaeng balo,
ito na lang yung natitira sa amin. Ay sabi ni Elijah, maghanap ka, manghiram ka ng mga empty bottles o empty jars. At nung siya nakagather ng mga empty jars na yon, tuloy ang buhos ng langis, tuloy ang buhos ng anointing, Amen. tuloy ang buhos ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Amen. So yung mga empty jars na yon, pwede natin siyang i-symbolize yung empty yung puso mo, na ikaw ay nagre-rely lang talaga sa kapangyarihan ng Handang Panginoon Diyos. magpasalin pa. Yes, Lord. Yes, Lord. Fill me up. Fill me up. At kapag ganun yung pananaw, talagang may ibubuga tayo. May iroror tayo sa mga darating na araw. Ganun nga ba, Kuya Junjun? Sa tingin mo, ay may maibubuga pa tayo? Ano? Meron pa po. Marami pa, no? Mas malaki pa po yung may bubuga natin. At ang isa ko pong nakitang technique, strategy, for me, opinion ko lang. Pero ito po yung nakita kong parang nakikita kong mas effective. Kasi i-compare ko po sa isang diagram na halimbawa merong let's say 20 na tao nasa malayo. Tapos tinawag yung pangalan mo. Tinawag yung pangalan mo, Kuya Jun, hindi sabay-sabay. Oo. Mahirap madinig. Pero pag tumawag sila ng sabay-sabay, isang tawag, Kuya Jun, madidinig mo kahit malayo sila. Kasi isa sila. Solid. So, as a part of worship team, mas malakas yung magiging roar natin, yung magiging roar namin kung we walk as one. We're gonna roar as one. Parang katulad nga tinuturo nyo, we should have mind of Christ as one. Yeah. We should be one, hindi lang united but one. Yeah. Especially sa worship team, one kami na united, yung harmony, Yan. one din. Tapos, as a team, one din. Tama, Hindi yung tama. kanya-kanyang una-una. Oo. Hindi magkakaintindihan, no? So, hindi madidinig yung roaring pag ganong may kulang na isang tunog Oo. na naiiwan o merong isang nangunguna, mas madidinig ang tunog pag sabay-sabay na binubuga. Oo, ang ano. Kasi, tama, halimbawa, ang isang hayop, halimbawa, kumholo, wow! O kaya, roar! Pag iyong dinefine yung mga tunog na nalabas sa kanya, may iba-iba dun eh. Meron dun soprano, merong alto. Pero pag pinagsama-sama mo, isa siyang, roar! Pero pagka dinaan mo siguro sa graph, makikita mo kung alin dun yung alto, soprano, and so on and so forth. Frequency siya. May mga frequencies siya, oo. Yun. So may ibubuga pa talaga. Kuya Ron, sa nakikita mo talaga, kasi napakahaba pa ng takbuhin natin at napakaraming tao na dapat ay mapagpala sa pagsamba. May ibubuga pa ba ang ministry, ang music ministry? Ayun. So, para sa akin po ay meron pa po. Ang ito po yung na-share ko po sa devotion po ng worship team last Saturday. Ang pinaka-best representation ko po nito is yung the story of Wall of Jericho. Yan. So kung i-represent po natin yung mga nasa inside ng Wall of Jericho, yung pa yung promised land, ano po? So kumbaga marami pa po tayong marireach po eh, may bubuga pa tayo. Ang nakita ko pong attitude kasi doon ng mga Israelita, si Joshua generation, ay napakaganda po. Kasi po doon sa bigger picture, alam lang natin, sumigaw sila, nag-roar sila, tapos gumuho yung pader. Pero kung babalikan po natin, kung babasahin po natin yung mga naunang verses, may attitude na ipinakita po doon ang mga Israelites, which is very good na pwede po natin may apply. Ang una po nakita ko doon, sila po, nakikinig po sila sa kanilang leader. Yan po yun. Ang instruction po sa kanila, walang magsasalita during the time na umiikot. Ibig sabihin, may isang boses lang silang papakinggan. So yun po, isa sa nakita kong attitude. The same time, yun na lamang sumunod kasi instruction without, sabi ko nga po sa kanila, kasi syempre, yung mga nasa likod ng Wall of Jericho, ready ang mga yan, mga mandirigma yung mga yan. Papalagang mga yan anytime. Pero bakit sila natatakot sa mga Israelites? Kasi sila sinasamahan ng Diyos. Yun po. Kumbaga, so sa atin po, sa ating pong generation, tayo po sinasamahan ng Diyos. May unity po tayo. One voice. Lagi pa natin sinasabi. One message. Yan po. So, kumbaga, may pinapakinggan po tayo. Once na naging, sabi nga po ni Kuya Jun, once na naging united po ang lahat, one shout, kahit yung pinakamatibay na pader, kahit yung pinakamatibay na hindrance, walang magagawa kapag ang mga anak ng Diyos ay united. Ayun. Talagang aalingaw-ngaw at maaabot kahit yung pinakamalayong sulok ng daigdig Amen. kapag iisang tunog ang
naririnig. Ayan. Praise God. Napakaganda ng mga natututunan natin sa mga anointed musicians na ito. At ngayon, medyo pe-personalin natin sila. Kasi sa ministry, alam nyo, hindi naman agad ay talagang magkakasundo. Talagang dadaan minsan yan minsan parang ayaw mo yung ugali nito, ayaw mo ng asal nito. Ayan. So matanong ko lang, at dumating na ba sa buhay nyo na yung parang nagkakairingan kayo o nagkakasamaan ng loob o parang ayaw mo itong isang to? Ano? Dumating ba sa punto na talagang parang hindi nyo gusto ang isa't isa? May dumating ba yung gano'n? Tingnan tayo kay Kuya Wari. Simula tayo kay Wari. Personal, ano to? Opo. That's it. Sa katotohanan naman po talaga, sa tunay na buhay, meron naman po talagang ganong mga sitwasyon eh. Meron talaga kasing makulit, may sobrang kulit, ay talagang merong napakakulit. Yun. Oo nga. Oo. 3 level ng kakulitan. Pero, syempre, dumarating yung pagkakataon na umiikli din yung PC natin. Oo, tama. Dadating tayo sa church, kumbaga hindi na maganda ang kondisyon ng ating isip. Tapos biglang may lilitaw na ganyang senaryo Oo. na lalong mag-i-spark ng Meron diyang ng pahuli-huli, meron diyang parang wala lang. Magsisimula na kung ano-ano pang ginagawa. Di ba, minsan, Opo. tapos ikaw ang nangungunat medyo matanda, ano yung nararamdaman, Kuya Warren? Siyempre po, talagang nakakainis in reality, nakakainis. Pero no choice tayo eh. Yeah. Kailangan nating pagpasensyahan hanggat maaari ay kausapin ng maayos, ipaliwanag ang dapat ipaliwanag para hanggang in God's grace ay maunawaan nila. Sabi nga wala namang bagay na hindi napapagkasunduan sa maayos na usapan. Dumating ba yung punto, dahil nga sinabi nila na talagang natuto sila sa'yo, dumating ba yung punto na napapagalitan mo tong dalawang to nung mga panahon na yun? Nung early stages po siguro ng nung ano nila, talagang kasi part po ng training. Ayun. Hindi naman po pwedeng walang discipline. Kumbaga parang ang nangyayari kailangan matutunan ninyo yung ganitong bagay. So pag hindi nila ginagawa kumbaga yung akin naman pong itinuturo sa kanila ay para matuto pa sila ng Their own gusto. good pa rin. Oo. So pag hindi nila nakikita, hindi nila na ginagawa, kasi ang leader po kasi may nakikita na hindi nakikita ng follower. Tama, totoo yun. So ang gagawin lang po natin, pagsasabihan, minsan dumating ba yung hindi ko kayo pinatugtog? Ako. Ano naramdaman mo, Kuya Ron, nung... Syempre, bata pa that time, medyo nalungkot. At the same time, nagtatampo. Pero na-realize ko din naman, para din naman sa akin po yun po eh. Talagang dumating sa punto, nagsumbong ko sa nanay, hindi ako pinatugtog ng Kuya Warren. Ganyan. Sabi ng nanay ko, ano ba, kakausapin ko na ba si Kuya Warren ba? Ko, hindi. Ganyan talaga. Siguro dahil may hindi ako nagagawa. Kaya yun. Hindi man ako tumugtog ng isang Sunday. Gano'n. Pero ang kabutihan po ng Panginoon Diyos, for God's glory, nung sila naman ay nalakaran nila yung aking itinuturo, ayan yung resulta. Ayun. Mga mahuhusay na, kumbaga kaagapay ko po ngayon sa ministry. Kaagapay ko po sila. Ikaw kay Junjun, ano bang ito napakabait na bata rin naman na rin isang ano. Ikaw ba may mga nakaaway na rin? Kasi may mga isang musician nagsusuntukan eh. Pagka yun sa inisan, talagang daanin na lang natin sa sa laman. May mga karanasan ka ba dyan minsan sa kasama mo Kuya Junjun? Wala akong maalala eh. Honestly, wala akong maalala. Sila lang yata ang nakikita mo yan. Hindi naman sa ganun. Kumbaga, kasi ako, nakakaramdam din ako ng pagkainis. Pero, siguro sabihin na lang natin, mas mahaba yung pasensya ko. Na the show must go on. Kumbaga, anong mang nagiging problema nyo dyan? Ang kailangan, yung paglilingkod, mayroon tayong church kinabukasan, kailangan kailangan tuparin mo pa rin yung tungkulin mo. Kahit anong maging attitude mo ngayon,
kailan pa rin, ito pa rin, tungkulin mo para bukas. Yun yung priority natin. Kumbaga, yun na lang yung iniisip ko. Na, sige, bahala na kayo dyan. Basta, tutuloy tayo. Tutuloy ako. Bahala kayo dyan. Pero ibig sabihin, may mga moment na halimbawa na tumutugtog pero may sama ng loob dun sa isa. May mga ganun ding, mayroong mga ganun pagkakataon siguro, no? Ikaw muna. Sa pagtugtog po kasi, personally, kasi once na tumugtog ka, worship, may kasamang emotion eh. Baga, isinasama mo yung pagtumugtog ka, doon lalabas yung emotion mo. Expression. Oo, nadadala yun. Nadadala. Kung sa halip na dahan-dahan, babagsak ng ano, yung drum ay halos mabutas yung ano. yung snare. Ganun. Naalala ko na, meron isang verses, pero mabilis naman akong naka-realize. Pero basta, nagpa-practice kami noon, dati pa, way back, na, okay, bilang na, palo, 1, 2, 3, tapos, tigil lang ako, pahinga, ano lang. Hindi kasi ako, hindi ako pala sigaw eh, hindi ako pala, ano. Tapos, isa pa. Tapos, sabi ng drummer, paano ba? Ganun. Bam! Parang napabagsak akong ganun. Na para sa akin, pigil na pigil ko pa yung sarili ko. Pigil pa yun, Kaya sa kasama ko, relax ka lang. Pero halata na sa tunog yan. Halata na. Kasi part ng pagtugtog mo, may expression na kasama eh. Kasi one way ng pag-show mo ng love kay God, yung pagtugtog mo para sa amin, bilang musikero. Kasi ito nga yung expression mo, this is my expression of my love to God. Kung galit ka kay God, ganyan din yung ano mo. Diba? So, dun mo makikita, yun yung reflection. Hindi ko alam naman. Ayan, may masasabi ka pa ba dyan? May dadagdag ko, Yaron. Ayan po, na talagang, ano naman eh, hindi na rin maiiwasan eh. Yung tipong inaral mo ng sobra, inaral mo ng sinepra mo mabuti, tapos siyempre, may expectation ka rin sa kasama mo, tapos nag-aantay ka ng cue, tapos hindi maibigay. Hanggang sa naulit ulit ang practice. Hanggang sa parang, ano ba, hindi ba ito nag-aral? Parang ganun po ang, hindi ba nito sinepra Parang kailangan? unfair ako. Opo, Halos nagsunog ako ng kilay dito sa pyesa puyat, ko. ganun. Tapos, syempre, may expectation ka na may bibigay din naman yung part niya, which is, kumbaga, doon nga papasok po yung extend mo lang talaga yung iyong love kasi, syempre, lahat po naman may mga kakulangan. I myself, ang dami kong kakulangan talaga until now. Pero yung at least, yung pag nandun na yung camaraderie, yung pinapakita sa'yo ng kasama, sige, kaya mo yan, relax lang. Kaya mo yan. Kumbaga, hayaan mo lang kung may pagkukulang ba, kumbaga, mag-adjust ka na lang. Kumbaga, kasi una-una, hindi naman tayo po naglilingkod sa tao eh. Sa Diyos naman tayo naglilingkod. Ayun, ang ganda nun. Kuya Warren, bilang kuya, alam mo dun sa mga kasama yung hindi talaga inaral, alam mo yung hindi seryoso, ramdam mo yung kasi alam mong pag ganun na ang mga kasama mo, ano ang nagiging heart mo sa mga ganong kasama? Ano? Kasi sa unang bitaw pa lang naman ng tunog, alam mo na kung inaral eh, kung hindi eh. Siguro po kung papairalin ko yung ako dati, Ayun, kick out ka na. Pero hindi ganun eh. Alright. Kasi ang akin po kasing principle pagdating sa ganyan ay ginagawa natin ito para sa Diyos. Alright. So ayan ba yung way ng offering mo sa Diyos? Amen. Hindi mo pinagsikapan tapos sasabihin mo kasi parang ganito po yan eh. Nung ikaw ay nagsimula sa music, nag-commit ka, sigurado naman ang sasabihin ng mga taong nagsisimula mag-commit, gusto kong mag-serve kay God sa pamamagitan ng ganitong ano. So, ayan yung way ng service mo kay God. So, yun po yung akin pong principle pagdating sa ganyan. So, kaya ang ano ko doon sa mga ganong mga sitwasyon, so, papaliwanag na lang ulit, hindi ganyan, dapat ganito. So, Walang katapusang mentoring talaga. So, sa mga ganong sitwasyon po, natututo din ako na humahaba yung aking pasensya, humahaba yung PC ko ng pasensya. So, natututo din po ako sa mga ganong sitwasyon. Oo nga naman. Pag pala yung mga kasama natin ay hindi maganda ang ginagawa, no? Kumbaga, para hindi tayo maapektuhan,
dapat nating unawain na may itinuturo si Lord sa atin. Tama ba? May Apo. binibreak si Lord sa atin, may minomold, may pina-fashion, may kina-curve, may inaayos. Ayan. Kaya natutunan ko rin yan mga sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Minsan may gagawang ka ng masama nung isa, may ganito. Natutunan ko na minsan pinapahintulutan ng Diyos na may mga taong gumawa sa atin ng mali para iayos din yung ating mali. No? Kasi pag tinignan na natin ating sarili bilang isang perpekto, doon na tayo dahan-dahang babagsak. No? Pero kung alam natin na may ginagawa pa si Lord para sa ating pag-unlad, paglago, maybe hindi doon sa skills, pwedeng sa attitude, yan, the way we think, the way we handle people, the way we treat people. So, ang pagpapanday ng Diyos ay laging perfect. At lahat ng ipinadala niya sa ministry ay mga perpektong tao para gawing perpekto ang ating ginagawa sa harapan niya. Pag ganun pala natin tiningnan, we can truly honor and praise God. Nung hinugasan kasi tayo ng blood ni Jesus, hinugasan tayo at ang ating kalagayan sa kanyang harapan ay growing. Ayan. Kaya meron tinatawag na justification at sanctification. Nung tayo kasi ay magkasala sa Diyos, as if nung tayo'y pinatawad, wala na tayong sala. Pero yung sanctification, continuous yung process na yun. Isasanctify tayo ni Lord. Kukuskusin tayo ng Diyos. Papandayin tayo ng Diyos hanggang sa huling hininga natin. Yun ang gusto ni Lord. Ayan. Narinig natin ang ministry nitong mga manggagawa at napakababait at masisipag na mga anak. Pakinggan natin ang konting mga personal lang sa kanilang buhay. Ayan na makichismis tayo ng konti lang dahil wala na rin tayong oras. Ilang sandali lang. Ano ba ang mga pinagkakaabalahan mo ngayon, Kuya Warren, sa iyong buhay, sa pamilya at sa trabaho? Yun, para po sa kaalaman ng atin pong mga taga-subaybay, ako po ay isang bukod po sa ako ay musician, ako po ay isang empleyado ng akin pong company ay Manila South Coast Development Corporation. Ito po ay kabilang sa SM Group of Companies. Ang akin pong position dito ay administrative supervisor. So ang akin pong ginagampanan sa opisina, more on paperworks, mga liquidations, mga ganyan. At tapos mga site, yung sa project site namin ng company. So may mga bagay po tayong mga inaasikaso doon na gumagawa ng mga reports at mga iba't ibang mga bagay pa para sa mga related sa ganong At may mga, alam ko, may mga konti-konting mga Opo, sidelines. may mga sideline din po. Bili na po kayo ng itlog. Ayan. Free delivery po within Nasugbu. Ayan, oo nga. Ayan po, yung pang akin pong sideline, konting sideline po na business, po nagtitinda po ng itlog. Yan. Ayan, personal na buhay aside from ministry. Salamat po kayo, Warren. Kuya Junjun, ano ba yung mga personal aside from ministry? Paano ang iyong mga personal na buhay? Sa kaalaman ng lahat, ako'y nagtatrabaho po sa barko as a production manager sa isang lounge, saka sa theater. So behind the scene, the technical side ng mga entertainment. So due to pandemic, so since January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 9 months na po akong walang trabaho. So and hindi pa rin namin alam kung kailan magre-resume yung operations. So yung span ng time na wala po akong income is malaking challenge po para sa amin, sa aming pamilya. May anak po ako, si Sky, kung alam niyo po. Tapos si Eljoy. Si Eljoy po is nag-stop na rin ng work kasi para matutukan si Sky. And then nag-open up po kami ng maliit na online business, yung pong Sky's Kids Apparel.
mga pambatang damit. Kaya kung may mga kids po kayo dyan, order lang po kayo sa amin. And then, so, at the same time, ngayon po is nag-apply din po ako as a Transportify driver. May mga gusto magpa-deliver dyan. So, until time na makapagbalik po ulit ako sa barko, so, ang sabi po is by December at mag-open na ulit, mag-resume na ulit yung operation ng mga cruise line. So, yun lang po yung chance ko na makabalik ulit sa barko. Ayan, okay. Ayan po ang ilan sa mga pinagkakaabalahan at may mga online businesses itong ating mga magagaling na musicians. Itong si Kuya Ronron ay isang binata. Gusto ko marinig kung kailan ba yung sinabi ng Lord na talagang dapat ay maging isang may makakatuwang na siya sa paglilingkod. At ano ba ang pinakakaabalahan ngayon ng isang guro? Ayan. Grabe yung tanong. Grabe yung bigla ko sa ano ko sasagutin? Ayun. Sa akin po ngayon, ako po ay siyempre DepEd teacher pa rin po until now. At yun, ang pinagkakabalaan ko po is after na duties. Ngayon po kasi pandemic, so wala pong school ang bata, hindi po kami physically present sa school. Kami po mga teachers, bumabalik-balik po kami po sa duty po namin 2 days. At the same time po kami po ay working from home. Tapos, ang pinagkakabalaan ko po ay masaya po ako sa ginagawa ko ngayon actually. Yung nasa trabaho ka, at the same time, nagagamit ka rin dito sa church, sa ministry. So, paghapon po, ay pumapasyal po ako dito dahil po sa ating pong Youth in the Word, tsaka po sa The Youth Returns, nakakasama po dito sa studio. At the same time po ay, sa ngayon po, pinagkakabalhan ko po ay it's either ako po ay nagtuturo ng counting taekwondo sa mga bata. May mga bata po kasi na nag-enroll po sa akin until now. Tapos yun, ang oras ko po naman sa masasabi ko, masaya po naman ako sa akin pong ministry. Tapos yung sinasabi ng Daddy Sam, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yun. Basta let God be God po. Ayan naman po ay may tamang panahon, may tamang pagkakataon. Ang Diyos pa po ang magbibigay niyang sa mga katuwang. And anyway po, sa ngayon po ay decided po ako na mas magamit pa sa ministry. At the same time ay kung ano po yung may i-share ko pa po as long as I can, ay ginagawa ko po to the full extent. Kasi ang lagi pong iniisip ang binibigyan ko naman ng glory hindi ang sarili ko kundi lagi ang Diyos. Ayun. Praise God. Siya nga pala, kumbaga, yung po ating Youth in the Word sa likod po ng ating napakatagumpay na araw-araw din na live telecast ng atin po Youth in the Word, Youth Returns ay ang masipag na pagdedirect at pagsasaayos ni teacher, direct, musician, and lahat na grabe to. Kaka-talented ba nitong anak na ito? Talagang binuhusan ng Diyos ng talento. Ngayon, sa ating pagtatapos, kasi nung nakaraang Sunday at nung first Sunday, ang message natin talaga yung paglalakbay ni Elisha at ni Elijah, na sinabi ni Elisha, hanggat buhay ka, hanggat buhay ang Diyos, hindi ako hihiwalay sa'yo. Sabi sa kanya ni Elijah, dito ka na lang at ako'y pupunta pa ng Bethel. Ay hanggat buhay ho kayo, hanggat buhay ang Diyos, ay hindi ako hihiwalay sa inyo. Sa likod ng word na yon, alam naman ni Elisha na hindi namamatay ang Diyos. At pag sinabi, at si Elijah, hindi rin naman namatay. Di ba? At sabi ng John 8:51, ang nananampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Ang ibig sabihin kasi nun, talagang, pag ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat naghihiwalay. Hindi dapat nagkakagulo. Pag naintindihan natin yung mensaheng yon, ibig sabihin, truly the anointing of rising is ready to be transferred. Sinabayan pa ito ng mensahe ng mamikling last Sunday about the roaring of God's kingdom. The enemy is roaring. The Messiah is roaring.
The ancient one is roaring, and the holy people are roaring. Ayan, bilang pagtatapos, no, magsimula na siguro tayo doon sa huli nating narinig, no, ay ano ang ma-advise mo sa ating mga tagapakinig, Kuya Ronron, at with regards to what the Lord is doing and to the message that we have heard since the first Sunday hanggang second Sunday. Last word and advices, encouragement. Yan. So ang sa akin po ay i-claim natin yung promise. Ano po? Dahil tayo po ay nasa stage na tayo po ay from rising, tayo po iniangat ng Diyos sa lahat ng bagay. Tapos yung roaring, ito po yung talagang warfare. Ano po? Kailangan talaga natin i-ready ang sarili natin. And after that po, tayo po ay papunta na sa reigning. Tayo po ay paghaharian at i-elevate ng Diyos. So i-claim po natin yung mga promises ng Diyos. At sa darating pong, ito pong papasok na ating pong susunod na taon ay i-claim po natin yung absolute na pag-alis ng sakit dito sa nangyayari sa pandemic. Ano po, at the same time, makarecover po lahat at at the same time tayo po ay elevate pa ng Diyos sa mas mataas pa ang paglilingkod. Yan. Praise God. Thank you, Kuya Ron. Kuya Junjun, ay yung last word of encouragement sa ating mga taga-subaybay. Alam niyo po, ang paghahari ng Diyos ang paghahari ng Diyos sa atin, hindi rin po siya purely puro magagandang bagay na lang ang nangyayari. Actually, malaking part dyan na marami kang challenges na dadaanan. Kaya doon sa mga challenges na yon, part yun na ginagawa ni God o binibigay talaga ni God yun, yung mga bagay na yun, para may mangyari sa'yo. Para, una, umangat ka. Para mag-roar ka, malabanan mo. At hanggang sa dumating sa point na mas mapagharian mo yung makuha mo yung kaharian ng Diyos na nasa sa'yo. Na mapaglabanan mo lahat ng bagay, kung ano mga challenges at trials na dinadaan mo sa buhay. Hanggang po. Maraming salamat po. Praise the Lord. Salamat po kay Junjun and of course, our beloved Kuya Warren. Ang akin lang pong masasabi sa mga taga-subaybay natin, itong ating anniversary team ngayon ay isang elevation, level up na pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Rising, roaring, reigning of the kingdom of God. So basta tuloy lang tayo, continue to connect lang sa atin pong Diyos at patuloy po tayong hindi madali kasi ang reality, hindi nga lahat ng time sa pagsunod sa Panginoon Diyos ay madali. Hindi sa lahat ng oras ay nasa bed of roses ka. Alright. Meron diyang mga challenges, sabi nga ni Kuya Junjun, may mga challenges kasi ayan yung maghahasa sa atin para marating natin yung promise ng Panginoon Diyos. At maging matibay ang ating pananampalataya lalo upang sa paghahari ng Panginoon Diyos sa kabuuan ng sandaigdigan ay ira-rise up din niya yung kanyang mga anak. At eventually, ang lahat ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus ay mag-rise up, mag-roar at mag-reign kasama niya. Ayun, praise God. Amen. Salamat po Kuya Warren. Kaya, yung pong ating mga narinig at natutunan bilang sila po ay mga manggagawa, musician, anak, ama, worker, leaders, ay alam ko pong nakapag-impart ng mga idea at kaalaman sa atin para tayo'y lalong magmahal at maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Ang paglalakbay pong ito ay may iba-ibang station. Si Elisha at Elijah dumaan sa Gilgal. Yung mga Gilgal moments na pinagtatagpo-tagpo ng Diyos yung ating mga pagkatao, karakter at attitudes. Yan. Yung paghahasa, circumcision of the heart. At dinala sila sunod sa Bethel. Naunawaan natin ang Bethel ay house of God. At sa senaryo na ating paglilingkod, maunawaan natin na tayo ay house of God. We are
the dwelling of Jesus Christ lives in us. At sa pagkapatuloy ni Elisha at Elijah, dumating sila sa Jericho, the place of execution. Darating tayo sa punto ng buhay natin na talagang matagumpay tayo at lahat ng mga kaaway ng kaharian ay i-execute ng vengeance ng Diyos na buhay. Bakit? Kasi itatransfer yung anointing, yung Jordan experience, the transfer of the double portion. Anong purpose? Para tayong lahat ay magamit, no? Magamit, mag-roar yung mensahe, kumalat, umatungal sa buong mundo, marinig ng buong mundo na si Jesus ang tagapagligtas, manggagamot, at solusyon sa lahat ng kasalanan ng buong daigdig. And at that point of understanding, we will surely reign with our Lord Jesus Christ. Sa season po ng City of God Family Anniversary Special, alam ko po na may ginagawa ang Diyos na tayo mismo ang masusurprise. Kayo mismo ang magpapatotoo. God is alive. God is here. He is Emmanuel. And He never leave us, not a single moment, because He says, I will never leave you, nor forsake you. Ayan, ipagpe-pray po namin kayo sa oras na ito, mga kasuking. At doon sa mga nagnanais maglingkod sa Diyos dyan, maaaring sa pagtugtog ng mga instrumento o kaya ay sa ibang area pa ng music ministry, ay magsabi lang po kayo dito sa ating mga anak na ito at kayo po ay kanilang huhubugin para magamit ang inyong buhay sa ating paglilingkod. Let us pray for all our viewers right now. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung hindi mo pa ikaw, kung maaaring ngayon ka lang nakasubaybay at hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas, sumunod ka lang sa prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, kinikilala kita kinikilala kita bilang tagapagligtas. bilang tagapagligtas. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa aking mga pagsuway. sa aking mga pagsuway. Sa oras na ito, Sa oras na ito, be my Lord, be my Lord, my Savior, my Savior, my King, my King, my everything. my everything. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Ako na lang ang magpipray. Our dearest Father, salamat po sa buhay ni Kuya Warren, Kuya Junjun, ang Kuya Ronron. Mga anak na iyong tinawag, hinubog, at patuloy na sinasanay upang ang mensahe at talento na inilagay mo sa kanila ay magamit upang ang buong mundo ay mapagpala. I pray, Father, continue to bless them. Continue to increase them. Continue to use them, O Lord God. Continue to speak to their hearts. Continue to sharpen them, O Lord. I believe na ang lahat ng kakayanan at talent na ibinuhos mo sa kanila, ito'y lalong magra-rise, O God. Lalo itong aangat, O Jesus. At ang spear ng kanilang influence ay lalo mo pong palalawakin hanggang sa marinig, O God, sa iba't ibang panig ng bansa at mga bansa sa daigdig ang grasya at anointing na isinalin mo sa kanilang buhay. Bless their families, bless the ministry, and bless their health, their finances, as well as their spirituality. Salamat po at maging sa lahat ng sumubaybay sa Soaking Anniversary Special. Lord, let the blessing of God, let the anointing of Jesus, let the presence of the Holy Spirit ang patuloy na mag-overflow sa kanilang buhay. Maraming salamat, Ama, at ikaw ang patuloy na sumama, O Diyos, sa mga nalalabi pang mga linggo ng month-long celebration ng City of God. Thank you, Lord. Into your hands we entrust
our lives. This we pray, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ayan, salamat ng marami, Kuya Ron, Kuya Junjun, at Kuya Warren. Salamat din Ayan. Thank you Thank you po. Thank Ayan, you. salamat. Praise God. Ayan, mga kasuking, muli, ito po si Sammy Cascalia na lagi po nagsasabing maglingkod tayo sa ating Panginoong Hesus. Gawin natin ang nais niya para sa ating buhay at lalo niyong makikita ang kaluwalhatian ng Diyos na buhay. With Ma'am and I, together with all those in the production, kasama po natin si Jobins at si Bonic. See you tomorrow. To God be the glory. God bless you. Bye-bye. Thank you, Lord.